hello mga katipid tips. So, yung negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng pang-negosyo na fruit soda. So, bukod sa recipe, so mahalaga din po dito yung pinakang costing po natin. Kung magkano po yung posible po natin tubuin bawat baso. Or kung kaya ba siyang itinda ng 3 for 100 at anong baso po yung pwedeng gamitin at alin nga ba yung mas malaking pwede po natin tubuin per baso or 3 for 100. So, nakapaloob na po yun dito sa video, kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli. So, wag na natin patagalin pa, magawa na po tayo ng ating fruit soda. Okay. So, ang uunahin po natin timplahin ay yung atin po muna 12 ounce. So, mag-umpisa muna tayo sa maliit. Ang flavor na gagamitin po natin ay kay Enjoy na flavored syrup. So, tatlong flavor yung gagawain natin kasi gagawa tayo ng 12 ounce, 16 ounce, 22 ounce para may idea po tayo kung anong sukat bawat baso. So, madaming flavor kayong pagpipilian dito. Depende na po sa atin. Base kay Kuya, dun sa bilihan ko po ng packaging, ito po yung pinakang best seller po sa flavored syrup po ni Enjoy. So, dito po sa 12 ounce po natin ay unahin natin itong flavored syrup na apple. Lalagay tayo ng 2 tablespoon. Panukat natin ito is na-order ko online. Yung soda po natin, syempre, Sprite po yung ginamit po natin. At 100 ml po yung gagamitin po natin. So, dito ang gagawin natin, maglalagay muna tayo dyan ng kaunti. Pagkatapos ay hahaluin lamang po natin ito. Pwede na po tayo maglagay ng cube ice. So, pupunuin lamang po natin. At isalin na po natin yung natitirang Sprite. So, yung pinakang toppings natin dito is maglalagay tayo ng fruit jelly. Bali, ito po ay in-order ko po online. Lagay po tayo ng 1 tablespoon. Ayan na siya at ang kulang na lang po niyan ay takip, straw, plastic na packaging, diba? So ngayon, ang gagawin natin, magtitimpla pa po tayo ng isa kasi pwedeng mix-mix na po yung gawain natin. So maglalagay tayo ulit ng 2 tablespoon, 100 ml ng Sprite, lalahat na natin. Maglalagay tayo ng fruit jelly and then yellow. Tapos, ayan, kung kakaririn po natin itong pagtitinda ng fruit soda, pwede tayo mag-atikha ng cup sealer. So, ito na-order din po online. Yung pinakang drawing, itatapat lamang po natin sa labi ng baso. So, ayan, medyo tapat na din naman yung ating cover. Pero kapag lagi kayong gumagamit nito, sigurado na machechempuhan nyo na dito yan. Diba? Pero pwede na yan. Basta ang mahalaga doon is nakalock yung ating fruity. So, ito yung kagandahan kapag gagamit tayo ng cup sealer. Kasi kahit matuwarik yung binili ng customer po natin, kahit malayo pa yung pagdalhan, is hindi siya matatapon. Diba? May fruit soda na tayo. So, ito yung kaibahan ng hindi pinagmix yung flavor at saka yung Sprite. Tapos, ito yung pinagmix na natin. So, parehas lang naman yung lasa niyan. So, depende na po sa atin kung imimix natin o sila na yung magmimix. Diba? So, ngayon, ang gawin naman natin ay yung 22 ounce. Lychee flavor naman yung gawain po natin. So, maglalagay naman tayo dito ng 3 tablespoon ng syrup or 45 ml. 150 ml ng Sprite. Haluin. So, naglalagay lang tayo ng kaunting Sprite. Para ma-mix lang dun sa lychee flavor natin. Yellow. Tapos, yung natira nating Sprite. 1 tablespoon ng fruit. So, nakalimutan na natin itong lagyan ng Sprite. Lahat na natin yung Sprite. 150 ml. Haluin. Then, yellow. 1 tablespoon ng fruit jelly. So, naka-tsempo din tayo mga katipid tips, oh. Saktong-sakto dun sa cup. So, 22 ounce naman po. Blueberry naman po ang gawain natin, yung last na size. So, maglalagay tayo dito ng 4 tablespoon or 60 ml. So, sa isang baso, ilahat na po natin ang Sprite na may sukat na 200 ml. Haluin lamang po natin at maglalagay na po tayo ng yellow. Pupunuin po ulit. Tapos dito sa isang baso, maglalagay lang tayo ulit ng kaunting Sprite and then mix. Ice. And then yung Sprite natin. And then yung ating fruit jelly, 1 tablespoon and then lock natin.
Minsan sakto, minsan hindi. So, yun. Diba? Ang bilis lang. Okay. So, eto na yung mga katipid tips. So, sobrang dali lang talagang gawain itong ating fruit soda. So, talagang tigda-dalawa yung ginawa ko dito kasi para makita natin yung pinagkaiba ng hindi minix yung Sprite at saka yung nakamix na yung Sprite. So, diba? Alin yung mas maganda? Parehas lang naman. Parehas maganda. So, dito sa ating pinagmix, ang ganda ng itsura. Parang mas nakakauhaw, mas nakakatakam. Dito naman, medyo nakaka-amaze yung itsura niya kasi di naghahalo yung kulay. Diba? Parehas lamang naman po yan kasi kapag binili na po yan ni customer is aalugin din po yan para may lasa. Diba? Wow! Tikman na po natin. So, unahin na natin itong green apple. Wow! Sarap. Tapos, lychee flavor. Pagsasama-samahin na natin. Sarap nga. Check. Ito yung ating blueberry. Sarap ng flavor. So, yung nararamdaman ko ngayon, parang ang sarap ng merong burger, nachos, shawarma, pizza. So, ang sarap i-partner nun dito. Tamang-tama si Kuya dun sa bidahan ko ng packaging na ito yung pinakang bestseller nila. Yung ating green apple, napaka-refreshing ng lasa. Talagang malalasa natin dun yung apple. Tapos, dun sa lychee natin, ang sarap din ito mga katipid tips. Wala akong masabi kasi lasang-lasa talaga yon. Tapos, naaamoy din. Tapos, dito sa ating blueberry, ang sarap din ng lasa. So, talagang kuhang-kuha yung mga flavor na pinili natin. So, sa ginawa po natin flavor, overall po mga tipid tips is masarap. So, saktong-sakto po yung mga sukat na inilagay po natin. Ang ganda nitong i-business ay yung malalapit sa school o kaya yung malalapit sa mga parks, sa mga pasyalan, sigurado kikita po tayo. So, ngayon, sa interesado na gawin po itong business, bibigyan ko po kayo ng idea dito kung magkano ang puhunan po bawat baso. At kung pwede ba siyang itinda ng 3 for 100. At higit sa lahat, alin po yung mas malaki ang tutubuin? Per baso or yung 3 for 100? So ngayon, mag-start na po tayo ng pinakang costing po natin. Okay. Tayo po ay magko-costing na. At yung lagi ko po sinasabi is magko-costing pa rin po tayo ng sa atin. Kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. Basta mahalaga po dito is bibigyan ko kayo ng idea base po sa nabili kong ingredients dito po sa lugar po namin. So ngayon, umpisahan po natin dito din sa 12 ounce po natin. Ang flavor po ay green apple. So ang pagkakabili ko po dito ay 170 pesos. So naglagay tayo dito ng 2 tablespoon, 5.15. So sa pinakang soda natin sa Sprite, mas makakamura po tayo kung ang bibilhin po natin ay 1.5 kumpara po sa 2 liters. Mas makakamura po tayo doon. So 65 pesos po ang 1.5 at naglagay po tayo dito ng 100 ml. So 4.33 yung pinakang puhunan po doon. At sa fruit jelly po natin, ito po ay nagkakahalaga ng 125 sa online. So sabihin na po natin na 165 para po sa shipping fee. Kasi hindi naman po natin laging masasabi na free shipping fee po tayo. Kung talagang kakaririn po natin dito, mas makakamura po tayo kung malaki na po yung bibilihin po natin. So yung 1 tablespoon na inilagay po natin dito, 3.31 yung pinakang puhunan. So tumitimbang po ang 1 tablespoon ng 14 grams. So yung pinakang packaging po natin, sabihin na po natin na 4 pesos. Kasama na po yung cup, kasama na din po yung takip, po yung straw, at kasama na din po doon kung gagamit po tayo ng plastic. Syempre kung ite-take out po yan. So ito, mura lamang din po yung pinakang puhunan po natin dito. So sabihin na po natin na 4 pesos. So sa magtatanong, Ate Tipid Tips, paano naman po kung bibili po kami or meron na po kaming cup sealer? So para sa akin, halos ganun din po yung magiging puhunan po natin. So mumura po yung pinakang baso po natin kasi hindi na tayo bibili ng takip. So ilalaan naman po natin yon sa pinakang kuryente at yung pinakang plastic seal dito sa ibabaw. So halos ganun rin po yung magiging puhunan po natin.
Okay? Tapos, dun sa ilalagay po natin yelo, sabihin na po natin na 2 pesos. Kaya ang total po ng isang baso ay 18.79. So, ito pwede po nating ibenta ng 29 pesos at kapag minus yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 10.21 kada isang baso sa 12 ohms. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong 16 ohms. So, umpisahan po natin ulit sa fruit syrup na ginamit po natin, itong lychee. So, nagkakahalaga din po ito ng 170 pesos. So, naglagay po tayo dito ng 3 tablespoon, 7.72 po yung pinakang puhunan. So, naglagay tayo ng 150 ml ng soda, 6.5. So, sa fruit jelly po natin, 1 tablespoon pa rin po yun, 3.31. At yung pinakang packaging po natin, 4 pesos pa rin po. At yung pinakang yellow po natin is 2 pesos. Kaya ang total po ay 23.53. Ito pwede po nating ibenta ng 39 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 15.47 po kada isang baso po ng 16 ohms. At ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating blueberry na 22 ohms. Bali, ito din po ay nagkakahalaga ng 170 pesos. Naglagay po tayo dito ng 4 tablespoon, 10.62. At sa pinakang soda po natin, 200 ml, 8.66. At sa fruit jelly po natin, 3.31. Pinakang packaging po natin, 5 pesos. Tapos, sa pinakang yellow po natin is 2 pesos. Kaya ang total po ay 29.59 po yung pinakang puhunan po natin dito. So, ito pwede nating ibenta ng 49 pesos, 50 pesos. So, nilalagyan ko siya ng putal. Kasi, diba, napapansin nyo, kung sa mga milk tea, sa mga nagtitinda ng fruit soda, yung may mga putal-putal ba yung tubo. So, ito, pwede nating ibenta ng 49 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 19.41 po kada isang baso. So, paglaki ng baso po natin, paglaki din po ng posible po nating tubuin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na kung pwede ba siyang ibenta ng 3 for 100. Para sa akin, pwede siyang ibenta ng 3 for 100 pero anong baso po yung gagamitin po natin. So, yung gagamitin po natin para sa 3 for 100 ay yung atin pong 16 ohms. So, ito po ay may puhunan na 23.53. So, kapag iti-times 3 po natin sa tatlong fruit soda, so may puhunan na 70.59. Ang bentahan po ay 100 pesos. Kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 29.40 kada 3 for 100. Halimbawa, para may idea po tayo, kapag makasampung order po tayo ng 3 for 100, so kapag iti-times 10 po natin yon, posible na po tayong tumubo ng 294 pesos po sa 10 order ng 3 for 100. So, mas madami yung gagawin po natin, pero para sa akin, base sa experience, pag dami ng mas bumibili, parang lalo natin hindi nararamdaman yung pagod. Para bang mas masigla, mas masaya. Tapos, ang kagandahan po doon is fast moving. Nakikita agad natin yung pinakang tubo po natin. Kesa dun sa baso-baso, yung pinakang tubo po natin. Kasi halimbawa na lamang po, yung 22 ounce na lamang po natin, mas malaki yung posible po natin tubuin doon. So, kapag iti-times 10 natin yon, yung 19.41, so diba, 190 pesos lamang po yung posible po nating tubuin. Diba? Kitang-kita na mas malaki yung posible po nating tubuin sa 3 for 100. Basta alam lamang po natin kung anong baso po yung gagamitin po natin. Okay? So, dito, basta maging consistent lamang po tayo. Hindi po imposible na kumita po tayo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, ito pwede natin gawing business kahit tag-ulan man yan, lalong-lalo na po kapag summer na. So, mas mabiling-mabili po ito. Okay? Basta samahan po natin ng consistent, sigurado hindi po imposible na kumita po tayo dito sa fruit soda. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!